Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa napakagandang sagot ni BP Sara sa lahat na akusasyon o paninira na ibinabato sa kanya. Okay? Meron siyang mga 2 minutes video message, sinagot lahat. Okay, yung mga gustong mag-order ng dark chocolate, meron pa tayong stock. Darating ngayong Martes. So, ito po ang number na kontakin niyo, 0916-9000-997. Okay, ito na. Kahapon ito, nilabas ng opisina ni BP Sara. Pakinggan natin ang kanyang mensahe, sagot sa mga paninira. After that, magbigay ako ng reaksyon. Mga kababayan, ang black propaganda ay maruming bahagi ng politika at gagamitin itong sandata laban sa akin ng mga taong nangangarap na makita tayong bigo sa pagtupad ng ating sinumpaang tungkulin sa bayan. Nagiging mas matindi, mapangahas at desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Bahagi ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao, na korap, abusado, taksil, at isang warlord. Makikita natin ito sa pag-atake sa confidential funds, pagpapalaganap ng video sa Commonwealth traffic, paggawa ng issue sa pagtatag ng security para sa opisina ng Vice Presidente, paglabas ng testigo na umano'y ako ay kaparte ng Davao Death Squad, sa malisyosong ulat tungkol sa aking mga baril, at ang pambabastos sa relasyon namin ng aking asawa. Kamakailan lamang ay nagsusulputan din ang mga online scam sa pera sa social media, katulad ng scholarship o pabaon program para sa mga mag-aaral. Sinisiraan ako para pagdudahan, pahiyain, at panghinaan ng loob. Nais nilang isuko ko ang aking sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan. Ayaw nilang magtagumpay tayo para sa edukasyon ng mga batang Pilipino at para sa kanilang kinabukasan na nanganganib sa kamay ng korupsyon, kriminalidad, iligal na droga at terorismo. Taliwala ni ining tanan, daghang salamat sa inyong padayon nga suporta ug pagmahal. Magpadayon ko sa akong trabaho para sa kaayuhan sa nasod. Salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking mandato na itaguyod ang pag-angat ng antas ng edukasyon ng ating mga kabataan. Salamat po sa inyong mga dasal. Tandaan po natin na ang mga paninirang ito ay nagkukubli ng mga personal at politikal na interes. At ang mga ito ay hindi ninyo interes. Hindi interes ng bayan, hindi ito interes ng Pilipinas. Okay, so narinig natin ang sagot ng ating BP Sara. Non-stop ang mga paninira sa kanya. Nagsimula nung tinawag niya si Speaker Romualdez na tambaluslos. Kasi gumalaw na si tambaluslos. Pinakita niya na yung kanyang kagustuhan na magpresidente. Yun na, nagsimula ng labanan. So, I agree with BP Sara. Yung mga paninira is part of an organized demolition job. So, sino ang gumagawa nito? Bahala na kayo kung sino ang ano. Basta, this is politically motivated. So, itong mga paninira, isa lang target sirain ang integrity, yung pagkatao, character ni BP Sara. So, ano ang gusto nilang i-paint na image ni BP Sara? Murderer, kasi nililing siya sa Davao Death Squad, warlord, corrupt, abusado, lahat na lang. So, ano yung mga isyong ginamit? Confidential funds, yung Commonwealth traffic, malala nyo nun, last year ito,
na biglang lumabas. Yung convoy ni BP Sara nag-cause ng traffic sa Commonwealth. Ano ba? Yung security sa Office of the Vice President, bakit ang dami daw? Halos 1 batalyon. Yun na nga, yung Davao Death Squad, yung kay Las Cañas, family relationship, yung may lalaki daw, ano. And then, corruption sa Davao City. Ang dami. So, dinagdagan pa ito. Grabe. Huwag kayong sa DepEd. Ang daming mga scam na bibiktima ng either scholarship, pabaon, or ano, na ang purpose lang is para sirain si BP Sara. Kaya lang, hindi nagtatagumpay. Okay, so, ang response ni BP Sara, napaka-simple. Kaya napakagaling po kung sinong gumawa nito, sinong nakakaisip, sino yung public relations advisor ni BP Sara, saludo ako, o baka siya mismo. Ang galing eh. Sabi niya, ayaw nila na magtagumpay ako. Lalo na yung kanyang trabaho as DepEd Secretary. Kaya sinisiraan ako dahil ayaw nila kong magtagumpay. Kaya nga pati yung mga online scam sa DepEd sinasama eh. Ayaw nila kung magtagumpay, ayaw nila na yung ating mga kabataan, yung kinabukasan nila ay masecure natin, maprotektahan natin laban sa mga kalokohan. Sinabi niya, kriminalidad, korupsyon, droga, terorista, kasi nire-recruit eh. So, mamaya bigla siyang nagpasalamat. Okay? Bakit? Yung mga surveys, lumalabas, di ba? Sunod-sunod ang mga surveys. Most trusted trusted agency in government, DepEd. Oh, salamat. Indirect. Kahit sinisiraan ako, ang taong bayan nagtitiwala pa rin sa akin dahil ako, yung ahensya ko, ang most trusted agency, 84%, yung Okta Research. Ang taas. Ano ba? Yung most trusted cabinet official, siya rin. Most trusted, yung top 4 na from President, Vice, Senate President, Speaker of the House, siya pa rin ang number 1. Kaya ang galing yung kanyang approach eh. Sige, sinisiraan niyo ako, kahit anong ibato niyo, anong resulta, naniwala ba ang mga tao? Hindi, sabi niya. Kaya pinasalamatan niya ang mga tao na sumusuporta sa kanya. Di ba ang ganda ng kanya na, I will continue, sabi niya, to do my work. Sabi, hindi ako patitinag kasi ang purpose ng black propaganda sa kanya, yung demolishin niya, para panghinaan siya ng loob. Kaya lang, sa halip na panghinaan siya ng loob, anong nangyayari? Lalo kong palaban. Parang Texas. Meron yung fighting, breed ng fighting cock, Texas. Ang ugali nitong Texas nito, pag nasusugatan, lalong tumatapang. Ito ang nakikita ko kay BP Sara ngayon, na kahit sunod-sunod ang paninira, ay lalo siyang lumalakas ang loob. Kasi, ganito yan eh. Ang bunga, ang kahoy nga maraming bunga, example, mangga, anong ginagawa? Di ba binabato? Kung walang bunga yung mangga o kakaunti, babatuhin ba? Hindi. Ganito ang nangyayari kay BP Sara dahil mabungahon siya. Okay? Trabaho lang. Ang taong bayan, matalino na ngayon, mga netizens or ano. Dahil social media, hindi mo na sa mainstream media kasi. Pag nabayaran mo ng mainstream media, wala na. Kung gusto ka nilang sirain, sisirain ka nila using the mainstream media. Kaya lang, dahil may social media, tapos itong si BP Sara, marunong di ba? From time to time, nagbibigay siya ng mga mensaheng ganito. Example,
yung namatay na mga sundalo sa Lanao encounter. Nagbigay kaagad siya naman ng mensahe. Mamaya, binisita pa niya ang isa sa namatay sa municipality of Lanao del Norte. Maranding, yung sugatan sa Adventist Hospital, binisita niya. Meron pa, pinaka-latest, binisita niya yung burol ng namatay na pulis sa Bohol, binisita niya. Tapos lumalabas sa social media. Kaya ako, as a vlogger, basta may nalaman ako na magandang ginawa ni BP Sara, talagang ina-upload ko agad, nagbibigay ako ng reaksyon para mas marami ang nakakaalam na tao kung ano talaga ang pagkatao ni BP. Hindi ko pa siya na-meet ng personal. Naririnig ko lang, nakikita ko lang yung ginagawa niya sa Davao City noon as mayor. Then ngayon, yung ginagawa niya ngayon as VP and DepEd Secretary. Nakikita ko siya like father, like daughter. Kung ano yung ginagawa o nagawa ni PRRD noon, I'm sure magagawa rin niya, baka mas malampasan pa niya. Kaya ako, may all-out support nasa kay BP Sara. My prayer, sana malampasan niya lahat itong mga paninira sa kanya. Sana hindi magtagumpay ang People's Initiative ng mga nagsusulong nito. At sana magkaroon ng election ngayong 2025 and election 2028. At tignan natin kung mananalo ba sila. Kaya ang mensahe nito is, come on, bring it on! Siraan nyo ako, hindi kayo magtatagumpay. Yan ang mensahe. I-summarize natin ang mensahe ni BP Sara. Hindi nyo ako kaya. Kaya malala ko ulit tuloy yung biro ni Senator Amy Marcos. Yung People's Initiative na yan, ginawa ng mga politiko na nag-ambisyon maging presidente, wala namang pag-asang manalo sa election, kaya yun na lang ang paraan nila para to stay in power. Hindi pinangalanan ni Super Ate, kaya lang alam na natin sino yun. Okay? Good luck po, BP Sara. Isa lang ang aking worry kay BP Sara. Yung pasabog ba o revelasyon ni Marlica na pinag-iingat niya si Senator Amy at itong si BP Sara kasi gugurgurin daw. Patahimikin. Itong mga paninira, one form of patatahimikin. Kaya lang ang mahirap yung physical na patahimikin. Kaya dapat lang na meron siyang security. Kaya I hope hindi nila tanggalan ng security si BP Sara. Pag masurvive niya ito, makaabot ng 2028 election, nako. Mga kapwa ko DDS, happy days, we'll be back again. Panahon ni PRRD, babalik na naman. Hindi katulad ngayon na ano bang nangyari sa ating bansa, I don't know. Bayan, babaon muli. Bayan, babaha ang droga. Bayan, naggugutom. Nasaan na ang 20 pesos na bigas and everything. So, mabuhay ang ating DepEd Secretary BP Inday Sara.